Kayang's Tarot. Welcome to my Tarot Reading channel. Ngayon, ang gagawin kong Tarot Reading ay mag-update po sa isang tao na pinaka-importante po sa majority po sa mga tao sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang Tarot Reading na ito ay magbibigay ng insight sa mga current situation, especially sa kanyang health at posibleng outcome sa kanyang interim release. But bago ko po simulan, please like, share, comment, and pakisubscribe sa channel ko na Yang Sacred Space. So, ang tao pong ito ay si former President Rodrigo Roa Duterte. So, ngayon, tingnan natin ang kanyang mga kaganapan kasi napabalita na siya po ay lalong pumayat at naghabilin po sa kanyang pamilya kung ano po yung posibleng mangyari sa kanya sa detention center. But klaruhin po natin ito kung ano ba talaga yung mga kaganapan, ano talaga yung sitwasyon niya. So, wag po muna tayong malungkot kasi yun ay balita-balita lang sa pagkaintindi lang nila. So, hindi talaga natin alam kung ano po yung katotohanan or insight doon sa mga totoong mga pangyayari. So, simulan na po natin. Kuha po tayo ng 8 card. Itong mga cards na to ay nagrepresent po ito sa kanyang health at ang kanyang posibleng outcome po sa kanyang interim release. Hindi na talaga tumitigil ang mga tao sa pag-chat sa akin na lulungkot talaga sila sa mga balitang lumalabas. Hindi na po makapagtrabaho ng maayos kasi yun nga, yung mga balitang mga ganyan. Kasi lahat tayo pinagdasal natin na sana mabigyan na siya ng freedom at makamtan na niya yung interim release at naway na sa mabuting kalagayan yung health niya. So, ngayon, tingnan natin. Okay. Makikita ko naman dito na yung current health situation niya nasa stage of recovery naman po. Instability po sa health niya. Nakikita ko na ang outcome po ng pag-detoxify ng mga doktor sa kanya, may outcome na po, nasa rejuvenating stage po siya. So, mas malakas po siya ngayon, mas okay po ang pakiramdam niya sa ngayon kaysa nung dumating siya sa Hague. Kahit na pumayat siya, okay naman yung pagpayat niya. Kasi ang ginagawa ng mga doktor, nakikita ko dito na dinetoxify po nila si former President Rodrigo Roa Duterte ang kanyang katawan. Kaya siguro yung ibang mga fats or ano man yun sa katawan niya, nasa katawan niya ay lumalabas. At nakita ko po dito sa card na to na nasa stable naman po at naka-recover na po yung katawan niya. Hindi nga lang siya tumaba, pumayat siya, pero okay naman yung pakiramdam niya sa katawan niya. So ngayon, ang problema lang niya, ito ang challenges niya. Ang problema niya, tamad po siya sa kung anong sabihin ng doktor, mag-exercise or mag-move, kahit konti, tamad siya doon. Kasi, nakikita ko sa card na to, mas focus po si former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang yung nag-mental stress po ito. Nag-mental stress po kasi iniisip niya, hindi po yung sarili niya, kundi yung mga tao. Lalo na
yung mga tao sa labas, yung mga taong sumusuporta sa kanya, namumblema po siya doon. Masaya naman siya na hindi bumitaw yung mga tao sa kanya, but hindi po madamot po si former President Rodrigo Roa Duterte. Mas gusto niyang mag-let go ang mga tao at mag-focus sa kanilang mga buhay. Kasi alam niya na hindi pa po sigurado ang lahat, na hindi pa niya alam kung kailan talaga siya makalabas or may pag-asa pa bang makalabas siya. Kaya nalulungkot siya sa mga nangyayari sa mga tao. Mas gusto niyang makapag-move on kasi kung sa sarili lang niya, kaya niya ang problema niya. Kaya niya dalhin ang sitwasyon. But hindi niya kaya makita ang mga tao na gumagastos, sarili nilang pera, yung oras nila, ganyan. Yun yung nakapagbigay ng lungkot po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Although masaya siya kasi hindi bumitaw. Pero yun nga sabi ko, hindi po siya madamot. Mas gusto niya ma-move on ang mga tao sa kanya, na pabayaan na lang siya kasi kakayanin niya. Yun yung iniisip niya. So, may advice card po ang universe sa kanya, ang highest power sa kanya. Sabi po ng card na dapat i-stop niya yung pag-alala niya sa ibang tao at mag-focus at i-prioritize po ang self-care. Mag-set muna siya ng boundaries ba? Dapat hindi, kasi mahilig siyang sa TV, magbasa, ganyan. Kasi mas gusto niya malaman kung anong nangyayari sa labas. Mas focus po siya doon, imbis sa health niya. Kaya sabi po ng universe, highest power, na sana na makaabot ito sa kanya, ang advice na to, na i-stop niya yung pag-alala sa mga tao. Mas i-prioritize niya ang kanyang self-care. Kasi para protektahan ang physical health at emotional health niya. Pabayaan niya yung mga tao kasi yung mga tao mas masaya sila sa ginagawa nila, mas malungkot sila kung wala silang ginagawa para kay former President Rodrigo Roa Duterte. So dapat siyang mag-let go at pabayaan na lang sana at unahin niya ang sarili niya kasi may nakikita ko ditong releasing na yung may paparating na kasaganaan, yung positive outcome po sa mga kung ano man yung mga nangyayari ngayon. Dapat i-ready niya ang sarili niya, na unahin niya para sa paglabas niya healthy siya. At kaya niya gampanan yung mga obligasyon niya as mayor of Davao. Kasi may nakikita ako ditong releasing, maluwag, at may freedom. Nakikita ko sa card na to. So ngayon, tingnan natin ang kanyang posibleng outcome po sa kanyang interim release. So, ang present situation niya sa kanyang interim release ay nag-move naman. May mga tao na talagang tumutulong po sa kanya. May mga bansa na tumutulong talaga sa kanya. So, kung ang tinatanong natin na malapit na ba makamtan niya ang interim release, malapit na po ang sagot sa ating mga katanungan. At nakikita ko sa card na to at sa pagkaintindi ko sa mensahe sa card na to na positibo po ang outcome ng kanyang interim release. So, ang challenges
may mga challenges. Hindi pwedeng walang challenges. Ito yon. May mga tao talaga na alam naman natin na sa environment niya may conflict at competition. So, ang mga taong ito na nasa environment niya gagawa ng mga iba pang paraan. Hindi nila hahayaan na mangyayari ang interim release. So gagawa sila ng paraan para ito ay mapigilan. Kasi ang mga taong ito, yung sarili lang nila, yung iniisip nila, sariling interes. Imbis na gumawa ng mga resolution sa problema, sila ay gumagawa pa ng worst na mga desisyon at mga circumstances na fabricated lang. Yung gawa-gawa lang lahat para sa kanilang ambisyon, sa kanilang pagiging gahaman. So, ang mga taong ito ay walang malasakit talaga sa bayan natin, mga Pilipino. So, ang kalaban natin, nag-anyong tao. Nag-anyong tao, pero yung ano bang masabi natin sa kanila, tao ba or hayop? Kasi masahol pa po sa hayop yung mga pinagagawa nila. Ang pamaraan ng paglaban nila ay nakakasuka talaga. So, sobra na po yung mga ginagawa sa mga tao na nasa paligid po ni former President Rodrigo Roa Duterte na kanyang mga kaaway. Hindi na po talaga makatao. So, ngayon, may advice card po ang universe. May advice card po. So, ang universe nag-advise po kay Pangulong Duterte na mas maging open-minded siya at i-avoid niya ang pag-jump ng mga conclusion or kasi minsan naisip niya, bahala na, ganyan, kung ano man yung mangyari. Minsan, mawalan na rin siya ng pag-asa kasi nga, na-stagnant ang lahat. Na-stagnant. Yun ang nakikita niya. But sa horizon po, sa incoming influences po, may mga injustice po na mga pangyayari na ma-reveal in the future. So, itong card na to, yung mga injustice, ito ay lalabas. Lalabas po ito in the future. Kung hindi po yan papasok within 3 months, so mula ngayon, July to July, so 12 months, 1 year po ang range po ng card na to. So, hindi po kasi alam ni former President Rodrigo Roa Duterte dahil ang nakikita lang niya ay mga negatibo sa paligid niya, mga pangyayari kasi na-stagnant nga, na medyo mabagal talaga. Hindi niya alam na may divine intervention po. At ito'y malapit na. Paparating na po ang gagawin po ng highest power para itong mga taong ito na gumagawa sa kanya ng hindi maganda ay babagsak. So, kailangan ng dasal po, dasal natin si former President Rodrigo Roa Duterte na yung mental strength niya po, yun po ang importante na sana mas lalakas pa. Kasi yung physical naman niya, nakikita ko dito na okay naman, nasa ano na siya, yung recovery at stability. Ang
mental thoughts lang po niya ang problema po. Kasi sa katagalan natagalan talaga siya sa pag-process po, at siya ay bored na po siya. Minsan mawala na po siya ng pag-asa, kaya ang nakikita niya sa paligid niya ay negativity. So hindi niya alam na may magandang mangyayari within 3 months, or kasi ang card na to ay ang range po niya ay 12 months. So sana na pumasok ito ng maaga. Kasi pagpapasok ang pangyayaring ito, masurprise po ang lahat. Na yung mga taong may tinatago na mga kasama nila, na akala nila na hindi na yun mabubunyag. Itong panahong ito, pagpapasok na ito, yung sinasabi kong divine intervention po, lalabas po ang lahat ng katotohanan. Yung mga tinatago ng iba nilang mga kasama na hindi pa nabunyag sa ngayon, mabubunyag yun. So ngayon, may mga 3 katanungan po na ating sasagutin na galing po sa mga subscribers ko. Ang una, kasi tinatanong kung, kasi maraming nagdududa po na baka po nilalason po si former President Rodrigo Roa Duterte sa detention center. So itatanong natin yan, kahit na sagot na dito na okay naman ang kalagayan niya, pero itatanong pa rin natin yan. Pagbigyan ko ang isa sa mga subscriber ko. Totoo ba na nilalason po si former President Rodrigo Roa Duterte sa detention center? No po. No po ang sagot niya. So ang pangalawang tanong ay makamtan ba niya ang interim release ngayong July 2025? So no pa po. So ang itatanong na lang natin, kung makamtan ba niya ang interim release within 2025, or ma-dismiss ba ang kaso niya within 2025? Yes po ang sagot. So, antayin natin. At ipagdasal natin ang sagot na to. Sabayan po natin ang dasal para po walang makapasok na negativity sa incoming influences niya na maganda. So, ang pangatlong tanong ay ang taong ito bababa ba or ma-impeach ba within 2025? May yes po na sagot. So, antayin po natin to kung ito'y mangyayari. So, kung ano ang tama, yun ang ipagdasal natin na matuloy. Kung ano ang tama, yun ang ipagdasal natin na matuloy. So, yun lang po mga kayang Starot. At before tayo mag-end sa reading ko na to, may for personal reading po sa mga bago kong subscribers at followers, pakitingnan po sa description below ang WhatsApp number ko. Doon nyo po ako direktang kontakin para po doon po tayo mag-consult po sa WhatsApp. At ma-send ko ang lahat ng mga services ko, kung ano pong kailangan nyo. May services ako na mystic spells, may energy healing, base chart reading, feng shui po,
at saka ito, tarot divination. So maraming salamat po sa inyong lahat.